kailangan diyan na yung subcommittee, which is known as the small committee, talagang dapat may minutes yan, may committee report. Kasi in that report, mag-reflect yon kung sino yung congressman na nag-insert ng budget, sino yung congressman na who requested for the realignment of the funds, especially funding from other agencies and then transferred to the Department of Public Works and Highways. So kailangan yan. Hindi pwedeng sabihin na embedded na sa ITSGAB yung House of Representatives, yung General Appropriations Bill. Hindi po pwede yan. There has to be a committee report coming from the small committee, yung subcommittee under the Appropriations Committee of the House of Representatives. Yung unang araw nga ng deliberasyon ng 2026 budget ay naungkat yung nakaraang budget, yung 2025, na kung saan nga ay hinihingi ngayon nitong si Congressman Toby Tiangco ang report ng small committee dyan po sa Kamara. Reaksyon niyo po muna doon po sa naging deliberasyon ng budget dyan po sa Kamara. My friend Jade, kahit dito tayo sa Canada ngayon, nagpa-follow pa rin ako sa mga pangyayari dyan sa Pilipinas, lalo na yung deliberation dyan sa Senate Blue Ribbon Committee at saka doon sa House of Representatives. We are grateful to Congressman Toby Tiangco of his parang magandang ginagawa ngayon, yung demanding ng committee report of what happened during sa deliberation sa small committee sa pagbalangkas ng General Appropriations Act of 2025. Kasi tama siya na obligado talaga yung Kongreso ngayon to produce that report. Kasi in that report, malalaman natin kung sinong congressman na who-move for the amendment at saka yung mga inclusion ng mga budgets, pera, funding sa 2025 General Appropriations Act. So in the name of transparency, obligado yung small committee to submit that report. Opo, ang dinadahilan nga ni Appropriation Chairperson Congresswoman Swansing ay nandoon na yung report sa HGAB o yung House General Appropriations Bill. Attorney, pwede ho ba ninyo, kung meron kayong idea doon nga po sa kanyang inahahambing? Kasi nga, ang pagkakaalam natin doon sa GAB, yung pangalan ng proyekto at yung amount ay nandoon, makikita mo lang eh. Yung gusto nating malaman, yung committee report, kung sino talaga yung nagkaroon ng mga amendments o realignments doon sa mga pondo po natin. Okay. Ang Kongreso, ang House of Representatives at saka yung Senado, may tinatawag na standing committee. Yung mga basic, fundamental na mga standing committees, isa dyan yung Committee on Appropriations. Pero under the rules, yung standing committee can create a subcommittee. Now, yun yung tinatawag na small group na ang layunin diyan ay to help formulate for yung ginagawa ng Budget Committee. So in that case, yung Appropriations Committee. So, kailangan diyan na yung subcommittee, which is known as the small committee, talagang dapat may minutes yan, may committee report. Kasi in that report, mag-reflect yon kung sino yung congressman na nag-insert ng budget, sino yung congressman na who requested for the realignment of the funds, especially funding from other agencies and then transferred to the Department of Public Works and Highways. So kailangan yan.
hindi pwedeng sabihin na embedded na sa its GAB yung House of Representatives, yung General Appropriations Bill. Hindi po pwede yan. There has to be a committee report coming from the small committee, yung subcommittee under the Appropriations Committee of the House of Representatives. Opo, yung rules ho ba ng nakaraang Kongreso at ngayon ay magkapareho lamang o may pagkakaiba na? I think so. Assuming hindi magko-congressman, no? Hindi ko rin I cannot give you a definitive answer. Pero possible Kasi po na every mababago po, attorney. Kung ano po yung Yeah, rules every ng 19th Congress, eh possible sa 20th Congress, iibahin po nila, babaguhin po nila. Pwedeng ganun din. yes, upon the election of the speaker, saka yung convening of the new Congress, ngayon 20th Congress, one of the items of the agenda is the approval of their rules of procedure, yung internal rules. So pwedeng mabago yan. Pero hindi yan pwedeng gawing rason na dahil 20th Congress na ngayon, yung House of Representatives, hindi pwedeng sabihin na dahilan na hindi mag-disclose yung 19th Congress na nandoon yung small committee na nag-represent ng Appropriations Committee doon sa BICAM regarding kung what transpired during that deliberations. Kasi yan ang pinaka-importante diyan kasi may mga allegations na may mga blank na, 'di ba? May mga blank appropriations diyan, mga blank items. So hindi po pwede yan dahil that is in violation of the provision of the Constitution. Opo, ang napakahalaga kasing malaman talaga ng taong bayan yung naging realignment po doon sa tinatawag na small committee dahil nga batay doon sa pag-obserbasyon o nakita ni Congressman Tiangco, malaki pong bulto ng pondo ang idinagdag mula po doon. Kaya gustong malaman ni Congressman Toby Tiangco at na maraming sa ating mga kababayan, ikaw mismo, tayo lahat, gusto ding malaman na papaanong nangyari. Ganun. Doon sa small committee report, attorney, kung ito'y makikita ba doon yung sinong congressman ang nag-suggest, ang nagpanukalang yan, dagdagan, ganitong halaga. Nandoon, parang minutes of the meeting nga, parang ganun. Okay, that is expected. Kasi all deliberations, all meetings, may record talaga yan. May COMSEC, di ba? Committee Secretary. May mga secretariat dyan na nagre-record ng mga pangyayari at saka yung mga yung what transpired. Minutes nga. Kami nga sa Sangguniang Palalawigan, wala bang kaming meeting na walang recording ng minutes of that meeting. Opo. So, lalo na yung pinaka-importante na piece of legislation, yung General Appropriations Act. No, 'di ba? Yan ang lalo na ngayon na alam natin na may mga departments, may mga agencies, in fact yung PhilHealth kinunan pa ng funds at saka nakita natin na ang lumubo yung pondo doon sa Department of Public Works and Highways. At saka may connection yan sa issue ngayon ng flood control projects na talagang anomalous masyado. Opo. At kung maalala po ninyo, isa ding congresswoman ang nagsalita at nagbigay po ng kanyang pananaw tungkol nga po dito sa committee report na hinihingi. Mismo si Congresswoman Bernadette Berrera. Yes po. Diba? Ang sabi pa nga niya meron silang minutes of the meeting at may committee report. Ang issue kasi ngayon, bakit matagal at hirap maipakita? Yun matagal na ipakita o maibigay yung committee report na hinihingi po ni Congressman Tiangco ng Kongreso ngayon. Alam naman natin ang rason. Kasi diyan makikita kung sino yung congressman
At saka sino yung mga favored congressmen na gumagawa ng yung mga insertions at saka yung mga amendments na which resulted in the huge amount of budget na doon sa Department of Public Works and Highways na naging source of corruption, lalo as shown in the flood control projects na talagang 500 billion, di ba? 500 billion yun. At saka may walang silbi dahil bumabaha pa rin yung mga areas na doon sentro yung budget na yan. Po. So, tingnan mo ba accountability? Kaya, tingnan mo naman, 125 million lang yung alleged na mayroong issue nila against kay Vice President Sara Duterte. Panay sigaw na sila. Grabe na yung condemnation nila. So what about itong 500 plus billion na flood control projects na produkto yung ginagawa ng small committee? Po. Ang dahilan naman din ni Congresswoman Swansing, Micaela Swansing, yung appropriation chairperson, ay hindi po siya ang appropriation chairperson noong 2025 Congress, which is tama naman po. At ngayon lang, 20th Congress naman po siya naging chairperson itong appropriation. Sino ba ang may dapat na magpakita noon? Yung dating chairperson, attorney? Hindi part of the record yan, Jade. Part of the public record yan na pwedeng pwedeng i-disclose in the spirit of transparency at saka the right to public information. Lahat naman yung mga dokumento na yan ay dapat available to the public. Opo. Hindi na kailangan na dahil bagong chairperson ito ngayon kasi 20th Congress na, ay hindi niya pwedeng maipalabas yung record sa 19th Congress. There is no such thing as that. Kasi the spirit of our Constitution is transparency. Po, para maintindihan ng ating mga kababayan, yun yung nabanggit ni Congressman Tiangco in archive. Nasa archive na yung information na yan na hinihingi nga po. Pero yun nga lang, matagal po nga na ibigay o ibinibigay. Attorney, kung sakali man na kung hindi, may violation ka bang makikita o may mananagot ba kung hindi ito maipapakita, itong committee report? Well, grave abuse of discretion yan. Pwedeng a case can be filed before the Supreme Court to demand the disclosure of that committee report. At saka, may connection yan, di ba? May kaso. Yung pinapile siguro sila grupo ni former Speaker Pantaleon Alvarez, sila ni Congressman Ungab about the blank items. Sa Pending po. Na 2025. Kasi may connection din dyan eh. So, talagang obligado sila na i-produce yun. Kasi I think yung kaso niya is falsification. Yeah, I am not so sure about the nature of the case. Yun lang nalaman natin through news report. Hindi ba ako kasali dyan? Personal knowledge.